Maaga pa lang. Gising na si Clarice Navarro habang nagluluto ng lugaw para sa kanyang inang si Aling Delia na may iniindang diabetes at hika. Hindi niya maiwasang mapaluha. Sa sulok ng kanilang maliit na tahanan, nakasalansan ang mga bayarin, kuryente, tubig, gamot, at tuition ng anak na si Danny. Ang gasera sa mesa ay kumikislap na lang. At ang tanging laman ng kanilang kaldero ay isang pirasong lumang tuyo at kaunting kaning lamig. Ngunit sa gitna ng kawalan, pilit pa rin niyang pinapanday ang lakas. Matapos niyang halikan sa noo ang anak at ina, pinunasan niyang maigi ang kanyang uniforme. Ang iisang Burger Works polo na wash and wear lamang. Kupas na ito. Halos hindi na matingkad ang logo. At ang kwelyo ay may maninipis ng hibla sa gilid. Ngunit malinis ito at pinagtatahi-tahi ng pag-asa. Pagdating sa restaurant, sinalubong siya ng ingay ng service bell. Ang pamilyar na amoy ng mantika, burger patties, at mga bulong-bulungan. Uy, ayan naman si wash and wear girl. Bulong ni Janine, isang cashier, habang pasimpleng itinuro si Clarice kay Marco. Si Marco, na kuan-ebelay sa pagsasanitize ng counter, ay ngumisi. Grabe, Clarice. Hindi pa nagpapalit yan? Ilang taon na yung polo mo? Baka pag niyakap ka ng customer, magka-allergy. Siguro tipid move? One uniform fits all shifts. Sabay hagikik nila. Ilang crew din sa kitchen ang nagtawanan. Napayuko si Clarice at dumiretso sa locker area. Pilit pinipigil ang luha. Hindi ito ang unang beses na pinagtawanan siya. Ngunit sa araw na iyon, mas ramdam niya ang bigat. Dahil kagabi, nagbanta siya ng lumang cellphone ni Danny para makabili lang ng gamot ng ina. Hinaplis niyang damit. Pinilit ngumiti sa salamin at bumulong. Kaya mo to, Clarice. Sa gitna ng kanyang shift. Order up, table 5. Sigaw ng chef mula sa kitchen. Agad niyang kinuha ang tray at dinala sa isang pamilyang kumakain. Enjoy po, sir, ma'am. Masigla niyang bati. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may isang bagong pasok. Isang matandang lalaki, payat, may dalang tungkod, at halatang hirap maglakad. Tumayo siya sa gilid ng counter. Pinagmamasdan ang menu na tila hindi niya maintindihan. Ano pong order niyo, Lolo? Tanong ni Marco, ngunit ang tono ay halatang mapanghamak. Isang regular na burger lang, iho. Tsaka soft drinks kung kaya. Sagot ng matanda, halatang nahihiya. Nagsimulang magbilang ng barya si Mang Ben. Kalansing ng barya ang tanging tunog sa gitna ng katahimikan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumigil siya. Ay, kulang pala. Mahinang sabi niya. Pasensya na lang, iho. Marco smirk. Di wag na po kayong umorder kung kulang pala. Hindi po ito karinderya. Tila nasamid ang katahimikan ng buong counter. Tumayo si Clarice at lumapit. Marco, tama na. Bakit? Baka pati yan. Ikaw ang bayaran. Parang uniform mo lang yan. Outdated pero pinipilit pa rin isingit. Huminga ng malalim si Clarice. Kinuha ang card mula sa bulsa ng kanyang kupas na uniforme. At hinarap si Mang Ben. Ako na pong bahala, Lolo. Clarice, hindi pwede yan. Bawal magbayad ng order ng customer sa sarili mong bulsa. Bulyaw ni Marco. Ngunit hindi siya natinag. Hindi ko kayang hayaan ng isang matanda na umalis na gutom. Tahimik ang buong counter. Si Mang Ben, napatingin kay Clarice, at hindi napigilang maluha. Maraming salamat, Iha. Pagpalain ka. Sa malayo, mula sa opisina, nakasilip si Leandro
assistant manager ng branch. Hindi siya natuwa. Agad siyang nagtungo sa opisina at tinawag si Clarice pagkatapos ng kanyang shift. Clarice. Panimula ni Leandro. Malamig ang boses. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Alam mong nilabag mo ang patakaran. Sir, isang beses lang po at hindi ito usapin ng puso. Patakaran ito ng kumpanya. Pasensya na. Ikaw ay terminated. Effective today. Bagsak ang mundo ni Clarice. Parang tinanggal sa kanyang tanging sandigan ng kanyang pamilya. Walang salitang makapagpapagaan sa bigat ng naramdaman niya. Habang lumalabas siya sa branch, dala ang pulang apron na piniga ng kanyang luha. Hinarap niya ang mainit na araw na tila mas mainit kaysa dati. Sa gilid, si Marco at Jeninay nagbulungan pa. Kasi nga, feeling mabait, kaya ayan, tanggal. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagsisi. Dahil sa gitna ng lahat ng hirap, pinili pa rin niyang gumawa ng tama. At iyon ay hindi kailanman magiging mali. Pagka-uwi ni Clarice, tila mabigat ang bato ng bawat hakbang niya sa makipot na eskinita. May buhol sa kanyang dibdib, habang ang kanang kamay ay mahigpit na nakakapit sa plastic na pinaglagyan ng kanyang kupas na apron at sobre ng huling sahod. Sa bawat yabag, kumakabog ang puso niya. Hindi sa pagod kundi sa takot. Takot sa kinabukasan. Takot sa hindi niya alam kung anong susunod. Sa pintuan ng kanilang maliit na barong-barong, sumalubong ang marahang tinig ng kanyang ina. Si Aling Delia, na nakaupo sa lumang sofa, maputla, payat, at may hawak na bote ng maintenance medicine. Kalahating laman na lang. Ayan ang anak kong masipag. Mahina nitong bati, pilit ang ngiti. Ngunit agad nitong napansin ang pamumutla at bakas ng pagod sa mukha ng anak. Anak? Anong nangyari? Hindi nakasagot si Clarice. Napaupo siya sa tabi ng ina at biglang tumulo ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Yumakap siya rito ng mahigpit. Buong araw niyang tinatagan ng sarili, pero sa yakap ng ina, naglaho ang lahat ng pagpipigil. Nay, wala na po akong trabaho. Bulong niya sa gitna ng paghikbi. Napasinghap si Aling Delia. Ngunit wala itong sinabing pangaral. Wala ring tanong. Sa halip, hinaplos lamang nito ang buhok ni Clarice, paulit-ulit, para bang inalo ang sugat ang anak. Tahimik lang ang mag-ina, parehong umiiyak, ngunit parehong nagpapalakas. Ilang saglit pa, bumukas ang pintuan ng maliit na silid ni Danny, ang anak ni Clarice. Bitbit nito ang kanyang inhaler at isang sulat. Mama, kinuha ko na po yung reseta sa kapitbahay. Sabi po nila baka pwedeng ipa-deliver na lang sa suking butika. Napilitan si Clarice ngumiti. Salamat anak. Butit na alala mo. Ngunit sa loob-loob niya, nasasaktan siya. Paano niya mababayaran ang gamot na iyon kung wala na siyang sahod sa susunod na linggo? Hindi pa man siya nakakasagot sa tanong sa sarili. Biglang nanlambot ang katawan ni Aling Delia. Napayuko ito at kinabig ang dibdib. Nay? Nay! Danny, tawagin mo si Ate Linda. Sabihin mo dalhin yung tricycle. Sigaw ni Clarice habang niyayakap ang ina. Hindi niya na inantay pa. Sa kabila ng panginginig ng tuhod, binuhat niya ang kanyang ina palabas ng bahay. Wala siyang pakialam kung anong damit niya ay marumi o ang tsinelas niya ay butas. Ang mahalaga, may ligtas si Aling Delia. Pagdating sa pinakamalapit na ospital, halos napaluhod si Clarice sa receptionist. Ate, emergency po. Bumagsak po ang sugar ng nanay ko. Diabetic siya, please. Kailangan niya ng insulin. Nanginginig na sabi niya. Teka lang po ma'am, may admission fee po muna. Wala pa akong pera ngayon, pero maawa naman po kayo. Baka po mamatay ang nanay ko. Nakita ng nurse ang kalagayan ni Aling Delia. Agad itong lumapit at tinulungan sila. Sige, admit na to. ICU agad, emergency to. Dinala sa loob si Aling Delia habang si Clarice ay naiwan sa labas. Nakaluhod, humahagulhol. Sa tabi niya, si Danny yakap ang nanay, parehong tahimik na umiiyak.
Matapos ang ilang oras ng gamutan, lumabas ang doktor. Stable ng nanay mo. Bumaba lang talagang sugar. Mabutit na isugod agad. Walang salitang kayang makapantay sa ginhawang naramdaman ni Clarice. Salamat po, Dok. Salamat talaga. Pagka-uwi nila, ang liwanag ng kalsada lamang ang nagsilbing ilaw sa loob ng bahay. Pagbukas ni Danny ng switch, wala. Patay ang kuryente. Nay, mukhang naputulan na po tayo. Ani Clarice, pilit na magaan ang tono. Hindi din siya nagulat. Matagal niya nang pinagsasabay-sabay ang bayarin. Pero ngayong wala na siyang trabaho, unti-unti na itong bumigay. Napabuntong hininga siya. Ngunit mabilis siyang tinakpan ng lungkot. Okay lang, Nay. Bumili ako ng sardinas. Yun na lang pong ulam natin. Magkakandila na lang tayo. Sa maliit na mesa, nagsalong 3 ng kanin at sardinas. Ang huling 50 pesos sa bulsa ni Clarice. Ang ipinambili niya nito. Habang kumakain, sinusubukang magkwento ni Clarice ng magaan na bagay tungkol sa mga aso sa eskinita. Sa balita, kahit anong pwedeng pag-usapan, basta hindi ang hirap. Sa likod ng bawat ngiti niya, nanlalambot ang kanyang loob. Pero sa bawat subo ng ina at anak niya, napapalitan iyon ng tibay. Pagsapit ng gabi, habang natutulog ang kanyang ina at si Danny, tahimik na umupo si Clarice sa gilid ng papag. Binuksan niya muli ang kanyang cellphone. Wala pa ring reply mula sa mga pinasahan niyang trabaho. Ibinaba niya ito at napatingin sa kesame. Panginoon, kung naririnig niyo po ako, kabayan niyo po ako. Ayokong sumuko. Pero pagod na po ako. Habang binubulong niya ang dasal, bumaba ang isang luha mula sa kanyang mata. Ngunit sa gitna ng dilim at katahimikan, isa lang ang malinaw sa puso niya. Hindi siya titigil. Para sa ina, para kay Danny, at para sa sarili niyang paniniwala na ang kabutihan ay may kapalit, kahit minsan matagal dumating. Habang pinapahid ang luha gamit ang laylayan ng kanyang sando, biglang tumunog ang cellphone. Ano number? Nag-alinlangan siyang sagutin, pero sa huli, pinindot din niya ang green button. Hello, Clarice Navarro? Tanong ng isang lalaking boses, malalim, mahinahon. Opo, sino po sila? Balik niyang tanong, nakakunot ang noo. Ako si Sebastian, may-ari ng Burger Works branch na pinagtrabahuan mo. May naisa na akong pag-usapan sa'yo. Libre ka ba bukas ng hapon? Para naputol ang hininga ni Clarice. Siya yung may-ari? Opo sir, libre po ako. Mabuti, kita tayo bukas sa Cafe Elena, 3 p.m. sa may tapat lang ng City Hall. Pagkababa ng tawag, hindi makapagsalita si Clarice. Parang nilukuban ng kaba at pag-asa ang puso niya. Bakit siya nagpapatawag? Galit ba siya? May reklamo ba sa kanya? Pumintig sa kaba ang dibdib niya, pero pinilit niyang huminga ng malalim. Siguro, ito na yung sagot na hinihintay ko. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa pagkikitang iyon, pero buang loob niyang haharapin ito. Maagang nagising si Clarice kinabukasan. Mama? Mababa ang boses na tumawag mula sa pintuan ng kwarto. Parang basag na bulong sa katahimikan ng umaga. Si Danny. 7 taong gulang. Nakayuko habang hawak ang sirang notebook. Namumugto ang mga mata, pulang-pulang ilong, at nanginginig pa ang mga balikat. Nagmamadaling lumapit si Clarice. Agad lumuhod sa harapan ng bata. Anak, bakit? Sinaktan ka ba? May masama bang nangyari? Hindi agad sumagot si Danny. Bagkus ay tuluyang napaiyak. Isinubsob ang mukha sa balikat ng ina-inahan at doon pinakawalan ang sakit na kinikimkim mula sa paaralan. Sinabi po ni Nareya na ampun lang daw ako. Hikbing-hikbing sabi ng bata. Wala raw akong tatay. At hindi niyo raw ako totoong anak kaya wala raw akong karapatang magsabi na may mama ako. Parang may pumunit sa dibdib ni Clarice. Sa sandaling iyon, nais niyang yakapin ang buong mundo,
para lang protektahan si Danny sa lahat ng sakit. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha ng bata. Pinahid ang luha nito gamit ang nanginginig na kamay. Danny, mahina ngunit buo ang tinig niya. Makinig ka sa akin, anak. Hindi mo man ako kadugo, pero ikaw ang pumuno sa puso ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw. Tinitigan siya ni Danny, puno ng tanong ang mga mata. Pero mama, totoo po ba? Hindi po ba talaga ako galing sa inyo? Huminga ng malalim si Clarice, pilit na inaayos ang basag na tinig. Oo anak, hindi ikaw ang galing sa tiyan ko. Pero ikaw ang hinihiling ko sa Diyos ng buong puso. Ang mama mo, si Ate Liza, ay matalik kong kaibigan. Nung iniwan siya ng lalaking ama mo, siya lang mag-isa nung nanganak siya. May nangyaring hindi inaasahan. At bago siya pumikit, ako ang inabutan ng kamay niya. Ang sabi niya, Clarice, mahalin mong anak ko. Lalong bumuhos ang luha ni Danny. Kaya po pala, kayo yung tumayong mama ko. Oo anak, mula noon, hindi na kita iniwan. Pinili kita, araw-araw pinipili kita. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil gusto ko, dahil mahal na mahal kita. Higit pa sa kaya kong ipaliwanag, wala sa dugo ang pagiging ina, Danny. Nasa puso, nasa sakripisyo, nasa pagmamahal. At tandaan mo ito anak, kahit kailan, hindi ka magiging ampun sa akin. Ikaw ang anak ko. At wala akong pagsisising inako ko yun. Tuluyang yumakap si Danny. Humihikbi pa rin pero mahigpit na. Mama, salamat po. Ayaw ko pong mawala kayo. Hindi ako mawawala anak. Sagot ni Clarice habang dinadabang init ng yakap ng batang minahal niya ng buo. Kahit kailan, kahit anong mangyari, pangako ko yan. Kahit buong mundo pa ang kumalaban sa atin, hindi kita bibitawan. Walang salitang sapat para ilarawan ang tagpong iyon. Isang yakap ng dalawang kaluluwang pinagtagpo, hindi ng dugo, kundi ng tadhana at malasakit. Sa gitna ng kahirapan, iyon ang yaman ni Clarice, ang pag-ibig na pinili niya ibigay at tinanggap ng buong buo. Pagkalipas ng ilang minuto, nang tuluyang tumahan si Danny, pinabaunan nito ni Clarice ng mahigpit na halik sa noo at isinakay sa tricycle papuntang bahay ng kapitbahay para may magbantay habang siya ay aalis. Tiningnan niya pa itong lumingon mula sa bintana ng tricycle. May bahid pa ng lungkot pero may ngiti na rin. Nang tuluyang mawala sa paningin si Danny, saka lamang siya nakahinga. Doon pa lamang tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigil sa likod ng bawat ngiti. At ang kanyang panalangin na sana may panghawakan pa siyang lakas para sa anak. Sana, sa susunod na kabanata ng kanilang buhay, mabigyan siya ng pagkakataon. At sa pagkakataong iyon, papunta na siya sa isang meet-up na maaring magbago ng lahat. Muntik na siyang hindi makaalis, pero ngayon, mas determinado siyang patunayan na kaya niyang itaguyod ang pamilyang pinili niya kahit gaano pa kahirap ang daan. May ingat niyang isinuot ang pinakamaayos niyang blosa, kulay pastel, bahagyang kupas ngunit malinis. Tinali niyang buhok sa likod at naglagay ng kaunting pulbo at lip balm. Kahit kinakabahan, ayaw niyang magbukhang talunan. Kahit anong mangyari, lilitaw akong marangal. Pagdating niya sa Cafe Elena, eksaktong 3:00 ng hapon, naamoy agad niyang aroma ng matapang na kape at tinapay. Sa isang mesa sa bandang likod, nakaupo ang isang lalaki, maayos ang bihis, may suot na relo na halatang mamahalin. At may presensyang hindi madaling baliwalain. Lumingon ito, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumayong lalaki at ngumiti. Clarice Navarro? Tanong nito. Opo, ako po yun. Mahinang sagot ni Clarice, bahagyang nahihiya. Inaasahan kita. Maupo ka, please. Abot kamay ang gentleman gesture ng lalaki. Umupo si Clarice. Nagsalubong ang kanyang kilay nang mapagmasdan ng maayos ang lalaki. May pamilyar sa mga mata nito, malalim, mabait, pero matalim sa obserbasyon. Ako nga pala si Sebastian. Ako may-ari ng Burger Works branch.
Kung saan ka dati nagtrabaho. Bahagyang nanlamig ang likod ni Clarice. Opo sir, pasensya na po kung nagdulot ako ng abala. Pinutol siya ng mahinang tao ni Sebastian. Hindi ito tungkol sa abala, Clarice. Sa katunayan, nais kitang pasalamatan. Napakunot noo si Clarice. Pasalamatan po? Tumango si Sebastian. Ang matandang tinulungan mo, si Mang Ben, ay aking ama. May early stage Alzheimer's siya. Hindi siya madaling magdiwala sa tao, pero nung araw na iyon, pag uwi niya, isa lang ang sinabi niya, may isang anghel sa burgeran. Napamulagat si Clarice. Ama niyo po? Hindi ko po alam. Alam ko. At doon ako masumanga sa'yo. Bumuntong hininga si Sebastian. Inilapag ang tasa ng kape. Nabigla ako nang mabalitaan kong tinanggal ka dahil sa pagtulong sa kanya. Hindi ito ang kultura ng kumpanyang nais kong itaguyod. Hindi makapaniwala si Clarice sa naririnig. Habang nagsasalita si Sebastian, unti-unting nawawala ang kabas sa kanyang dibdib. Pero may umusubong na panibago, isang matinding pagkalito, at isang hindi maipaliwanag na damdamin. Maganda si Sebastian sa paningin. May matikas na tindig, maayos na pagkakaayos ng buhok, at may ngiting tila. May kasamang pananabik. Hindi rin nakaligtas kay Sebastian ang hitsura ni Clarice. Ngayon lamang niya ito nakita ng malapitan. Simple, oo, pero may taglay na ganda at dignidad na bihira niyang masilayan. Sa bawat paggalaw nito, may likas na kabaitan at lakas. Hindi niya inasahan ng babaeng itinuring niyang simpleng crew. Ganito kaganda, kagalang-galang, at kaakit-akit. Ngunit pareha silang professional, pareho nilang pinilit itago ang nararamdaman, pilit na pinanatiling nasa toon ng usapan. Iyan ang dahilan kung bakit kita ipinatawag. Pagpapatuloy ni Sebastian. Clarice, nais kong ialok sa iyong posisyon bilang General Manager ng Burger Works Branch. Parang sumabog ang puso ni Clarice sa gulat. Sir? Halos pabulong niyang sabi. Alam kong hindi mo ito inaasahan. Sagot ni Sebastian, bahagyang ngumiti. Pero matapos kong basahin ang iyong records, kinausap ko rin ang ilang dating kasamahan mo. Consistent ang sinasabi nila, masipag, responsable, may malasakit. At higit sa lahat, may puso para sa serbisyo. Iyon ang gusto ko sa isang leader. Pero, sir, wala pa akong karanasan sa pamumuno. At baka isipin ng iba, nilalandi ko kayo para makuha ang posisyon. Napayuko siya sa hiya. Hindi sumagot agad si Sebastian. Tinitigan lang niya si Clarice. Hindi sa paraang mapanghusga, kundi tila sinusuri ang lalim ng damdamin nito. Clarice, sabay lakas loob na sabi ni Sebastian, hindi lahat ng promotion ay dahil sa diploma. Minsan, mas mahalaga ang karakter. At alam kong hindi ka ganyan. Kaya huwag kang mag-alala sa sasabihin ng iba. Ako ang may-ari. At akong humirang sa'yo. Hindi dahil sa kung ano, kundi dahil sa kung sino ka. Napaluha si Clarice. Agad niyang pinunasan iyon. Maraming salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Tumayo si Sebastian at inabot ang kanyang kamay. Malugod kitang tinatanggap bilang bagong general manager, Miss Navarro. Ngumiti si Clarice at tinanggap ang kamay nito. At sa pagkakahawak nilang iyon, bagamat professional, may kuryenteng dumaloy na hindi maipaliwanag. Sa loob ng tahimik na cafe, tila may bagong kabanatang isinilang, hindi lamang sa trabaho, kundi sa pagitan ng dalawang pusong tahimik na tumitibok sa isang ritmo. Ngunit matapos ang kanilang mainit na pag-uusap at ang pag-aalok ng posisyon, nagtapos din ang kanilang oras. Tumayo na si Sebastian at mahinahong nagpaalam. Salamat sa oras mo, Clarice. Magkita tayo sa opisina sa Lunes. Sabi niya habang pinagsusuot ang coat niya. Opo sir, salamat din po sa tiwala. Sagot ni Clarice, pilit pinapantayan ang bigat ng pangyayari sa kanyang panlabas na katahimikan. Ngunit sa loob, parang sumasabog ang dibdib niya. Halo ng takot, tuwa, at hindi maipaliwanag na kilig. Paglabas ni Sebastian sa cafe at pag-upo sa kanyang sasakyan, bahagya siyang napatingin sa rearview mirror. Clarice Navarro. Mahinang bulong niya sa sarili.
Bakit parang pamilyar ka? Hindi siya makapaniwala. Habang nilalaro ng isip niya ang mga tagpo sa cafe, hindi niya mapigil ang mapangiti. May kakaiba sa babaeng iyon, hindi lamang sa kabutihang loob nito, kundi sa aura ng dignidad, kahit sa gitna ng kahirapan. At higit sa lahat, maganda ito. Hindi yaong palaban o palamuti, kundi isang ganda na banayad, totoo at likas. Simpleng hitsura, simpleng galaw, pero may hatak na mahirap ipaliwanag. Nang papalayo na siya sa cafe, sa likod ng salamin ng sasakyan, natanaw niya ang isang babaeng naglalakad. Payat, nakaluway ang buhok, at tanga ng lumang tote bag na tila puno ng papel at lumang gamit. Si Clarice. Naglalakad dito sa gilid ng kalsada, hawak ang damit sa dibdib. Habang nilalabadan ang malamig na simoy ng hangin, walang masakyan, walang payong, halata sa kilos na nangangalay na ito. Pero tuloy pa rin sa paglalakad. Biglang pinahinto ni Sebastian ng sasakyan. Binaba niya ang bintana. Clarice. Nagulat ang babae at lumingon. Napahawak siya sa dibdib, bahagyang napahiya. Sir, akala ko po, nakaalis na kayo. Pauwi na rin sana, pero nakita kita. Saan ka papunta? Uuwi lang po, medyo malayo nga lang, pero kaya naman. Sabi niya, pilit nang umingiti, kahit pulang-pula ng pisngi niya sa hiya. Wala ka bang masasakyan? Nag-iwas ng tingin si Clarice. Wala pong pamasahe. Hindi na nagsalita pa si Sebastian. Sumakay ka na, ihatid kita. Masyado naman pong abala. Clarice, sabay ngiti. Hindi to abala, gusto kong ihatid ka. Bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para kay Papa. Wala nang nagawa si Clarice kundi sumakay. Bahagyang nakayuko, tila ayaw ipakitang kinikilig siya. Tahimik silang bumiyahe sa loob ng kotse. May katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng damdaming, nagtatamat umiikot sa paligid nila. Pagdating sa isang makitid na eskinita sa may palengke, pinatigil ni Clarice ang sasakyan. Dito na lang po, malapit na yung bahay namin sa may dulo. Pero imbis na bumalik sa driver's seat, bumaba si Sebastian at sumama sa kanya hanggang sa mismong pinto ng bahay. Sigurado ka bang okay lang ako dito? Tanong ni Sebastian. Napapalinga sa paligid. Opo, pasensya na po kung medyo di maayos. Pagbukas nila ng pinto, sinalubong sila ni Aling Delia, ang ina ni Clarice. Nakaupo ito sa lumang sopa, payat at bahagyang namumutla. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Sebastian. Nagulat pa ang nanay ni Clarice. Ay, magandang gabi rin po. Kayo po ba ang... Opo, ako po si Sebastian. Boss po ako ni Clarice. Pakilala niya, sabay ngiti. Pasok po, pasensya na po sa bahay namin. Wala po masyadong mihanda pero... Danny, anak, kumuha ka ng malamig na tubig para sa bisita. Lumabas si Danny. May ngiti sa mukha at maayos na inabot ang baso. Salamat. Sabi ni Sebastian habang pinagmamasdan ang mukha ng bata, magalang, babait. May pagkamahawig kay Clarice sa kilos at asal. Tiningnan niya ang paligid, guhit-guhit ang pader. May ilang bahagi ng kesame na tila tumutulo kapag umuulan at ang liwanag ay galing lang sa iisang bumbilya. Ngunit sa kabila ng kawalang luho, may isang bagay siyang malinaw na nakita. May pagmamahalan sa loob ng tahanang ito. Walang yabang, walang reklamo, kahit kapos, puno ng malasakit sa isa't isa. Paglabas siya ng bahay makalipas ng ilang minuto, tulala si Sebastian habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Sa isip niya, tamang naging desisyon ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil karapat-dapat siya, si Clarice Navarro, ang babaeng may ginto sa puso. At sa pag-start ng kanyang sasakyan, isang bagay ang malinaw sa puso niya. Nagsisimula siyang hindi lang humanga, kundi humanga ng may halong damdaming hindi niya inaasahan. Maaga pa lang ay gising na si Clarice. Hawak ang tasa ng kaping barako. Nakaupo siya sa kusina habang pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw sa likod ng bintana. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya, may di mapigilang kaba at excitement. Clarice, siguradong okay ka na ba dyan?
Tanong ni Aling Delia, ang kanyang ina, habang sinasali ng mainit na tubig ang botilya ng gamot nito. Ngumiti si Clarice. Oo ma, first day ko bilang general manager. Dapat handa ako. Kailangan kong ipakita na karapat-dapat ako sa tiwalang binigay nila. Hindi lang sila ang dapat mong patunayan. Sabi ni Aling Delia habang hinahaplos ang kamay ng anak. Kundi sa sarili mo rin. Kaya mo yan anak. Nandito lang kami ni Danny. Tumingin si Clarice sa pitak ng maliit nilang tahanan. Sa kabila ng kapayakan, napuno ito ng pagmamahal. At ngayon, ang lahat ay babaguhin ng isang bagong simula. Maagang dumating si Clarice sa restaurant sa kanyang unang araw bilang general manager. Suot niya ang bagong uniforme na may pangalan niyang nakaborda sa dibdib. At isang ID na may titulong hindi niya inakalang dadating pa sa buhay niya. General Manager. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa pamilyar na pintuan ng Burger Works. Ngayon ay may bagong papel, bagong responsibilidad, at bagong pag-asa. Pero bago pa man siya makapasok sa opisina, ramdam niya na ang malamig na tingin ng ilan. Mga dating kasamahan na ngayon ay magiging bahagi ng team na kanyang pamumunuan. May bulungan sa sulok. May hindi pagtatago ng pagdududa sa kanilang mga mata. Paano naging manager yan? Crew lang siya dati. Baka may connection yan kay boss. Narinig niya, ramdam niya, pero hindi siya patitinag. Magandang umaga sa inyong lahat. Bungad niya habang papasok sa kitchen area. Kumpiyansado ang tinig, ngunit may bahagyang kaba. Excited akong makatrabaho kayong muli. Ngayon sa bago nating yugto. Walang masyadong tugon, may ilan lang ang tumango. Si Marco Reyes, ang lead shift supervisor, ay nagpakawala ng pilit ng ngiti. Si Lisa, ang cashier, ay bahagyang sumaludo, pero karamihan ay nanatiling tahimik. Okay lang, isip ni Clarice. Sa gawa ko sila mapapaniwala, hindi sa salita. At iyon nga ang ginawa niya. Sa buong araw, hindi siya tumambay sa opisina. Nagbuhat siya ng crates. Nagwalis ng sahig, tumulong sa pag-serve ng orders. Tinuruan niyang bagong crew kung paano maayos na kausapin ng customer. Sinamahan niya ang cleaner sa paglinis ng CR nang may kasamang ngiti. Kung gusto mong sumunod ang tao, unahin mong upakita ng halimbawa. Lagi niya yung sinasabi sa sarili. Ma'am, hindi niyo na po kailangan gawin yan. Sabi ni Leo, isang bagong staff. Tayo isang kupunan. Sagot ni Clarice. At minsan, kailangan ng kupunan ng dagdag na kamay. Unti-unting nabasag ang yelo. Napansin niyang may mas maraming ngiti na ang bumabalik. Mas mabilis ang kilos ng mga tao. At mas maayos ang daloy ng operasyon. Habang busy siya sa pagsasaayos ng staff schedules sa break room, hindi niya napansin na may pumasok sa restaurant. Isang lalaki nakasuot ng simpleng puting polo at slacks. May suot na baseball cap, ngunit halatang disente at may postura. Si Sebastian. Umupo ito sa pinakadulo, sa may bintana. Umorder ng isang cheeseburger at brewed coffee. Pero halatang hindi yun ang sadya. Habang kumakain, palihim siyang sumusulyap sa direksyon ni Clarice. At nang magtagpo ang kanilang paningin, napatingin ito sa menu, kunwari abala. Ngunit hindi nakaligtas kay Liza ang presensya nito. Lumapit ito kay Clarice. Manager, si Sir Sebastian yata yung andon. Ha? Saan? Mabilis ang sagot ni Clarice, bagamat alam niya na napatingin siya saglit sa direksyon ni Sebastian. Nakasalubong niya ang isang ngiti. Siguro, chine-check lang niya ang progress natin. Dagdag pa ni Lisa, clueless. Pero, parang ibang titig sa'yo. Manager ha? Tumigil ka nga dyan. Sabay ngiti ni Clarice, ngunit ramdam ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi ito pwedeng maging ganito. Hindi dapat. Hindi kami pareho ng mundo. Lumipas ang mga araw at linggo. At tila naging rutina ng mga bigla ang pagbisita ni Sebastian. Lagi siyang may dahilan. Routine inspection. Papirma lang ng payroll. Dagkataon lang na gutom ako. Pero si Clarice, alam niyang may ibang dahilan. Minsan, nadatnan niya si Sebastian sa dining area na nag-aayos ng menu suggestions.
May mga gusto akong baguhin sa specials. Aniya habang nakatingin kay Clarice, hindi sa papel. Sigurado ka bang pagkain ang tinitingnan mo, boss? Biro ni Clarice na agad niyang pinagsisihan. Ngumiti si Sebastian. Hindi ba obvious? Isang araw, habang abala si Clarice sa pagtulong sa kitchen line, isang pamilyar na boses ang nagpakaba sa kanyang dibdib. Magandang araw, Burger Works. Napalingon si Clarice at nakita si Sebastian, naka-business attire, may hawak na folder at banayad ang ngiti. Pumasok siya na parang isang normal na customer, ngunit halatang kilala siya ng karamihan. Sir Sebastian, sabay-sabay na bati ng mga staff, pero ang mga mata ni Clarice, agad siyang napayuko, pilit itinatagong pamumula ng kanyang pisngi. Napadaan lang ako para kumain. Sabi ni Sebastian, tumingin kay Clarice. Kung okay lang, dito ako kakain. Gusto ko sana makita kung gaano kasarap ang burger kapag si General Manager Clarice ang nasa frontline. May mga pasimpleng kilig sa staff, lalo na nang mapansin nilang tila madalas na ang sulyap ni Sebastian kay Clarice. Ma'am, mukhang special visitor mo yan. Bulong ni Lisa habang kinikindatan siya. Tumigil ka dyan. Pabulong at pailing na sagot ni Clarice, pero hindi may tanggi ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa buong araw na iyon, madalas bumisita si Sebastian, minsan may dalang kape para sa buong team, minsan ay simpleng obserbasyon lang. Ngunit kay Clarice, malinaw ang pakay. Gusto niya itong makitang nagtatagumpay. Kahit pilit niyang inilalayo ang loob, may isang bahagi ng puso ni Clarice na bumibigay. Lalo na kapag nakikita niyang sa bawat sulyap ni Sebastian, may halong paghanga at pag-aalaga. Pagkatapos ng shift, habang nagkakape si Clarice sa loob ng opisina, may kumatok. Bumukas ang pinto, si Sebastian. Great work today. Ani Sebastian habang iniabot ang isang papel. Ano po ito? Tanong ni Clarice. Survey summary, customer feedback. Lahat sila, napansin ang pagbabago mula nang dumating ka. Tumingin siya kay Clarice, seryoso na ngayon. You're not just doing your job, Clarice. You're changing how people feel in this place. Nagtama ang kanilang mga mata, sandaling katahimikan, isang tensyon na punong-puno ng hindi binibigkas na damdamin. Salamat, sir. Mahina niyang sagot. Sebastian. Correct ni Sebastian, pabulong. Just Sebastian. Sa gitna ng mga kilig at sikreto, unti-unting naging maayos ang daloy ng operasyon sa Burger Works. Bumilis ang service time, naging mas masayang atmosphere, at higit sa lahat, unti-unting napapawi ang mga pagdududa sa leadership ni Clarice. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, may tinatago pa rin si Clarice, ang takot na baka isipin ng iba na kaya siya naroon ay dahil nilandi niya ang may-ari. Kaya tuwing binibisita siya ni Sebastian, pilit niyang ipinapakita sa staff na professional lamang ang kanilang ugnayan. Pag-uwi niya tuwing gabi, tinitingnan niya ang larawan ng kanyang ina na nasa ospital at ang anak niya na natutulog habang may inhaler sa tabi ng kama. Kailangan kong maging matatag para sa kanila. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ang pangalan ko. Hindi ako narito dahil sa kung anuman. Narito ako dahil pinili ko ang tama. At kung minsan, kapag wala ng ingay ng restaurant at siya na lang ang naiwan sa dining area, iniisip niya si Sebastian. At bagamat hindi niya inaamin, hindi pa. Alam niyang ang kabog sa kanyang dibdib tuwing dumadalaw ito ay hindi na kayang itago ng kahit anong profesionalismo. Sa bawat araw sa Burger Works ay tila isang hamon at tagumpay para kay Clarice Navarro. Sa kabila ng mga pagbabagong ipinapakilala niya, mas sistematikong schedule, mas maayos na frontline management, at mas bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga crew. May ilang mata pa rin hindi kumbinsido sa kanyang kakayahan. At ang pinaka-vocal sa mga ito, si Marco Reyes. Isa si Marco sa mga mas matagal na empleyado sa branch, dating assistant manager, ngunit hindi kailanman na-promote sa posisyong hinahangad niya. Kaya nang si Clarice, na dati lang crew, ay biglang naging general manager, parang bomba itong sumabog sa kanyang ego. Marco, pakitimpla nga ng fresh batch ng iced tea. Ubus na sa dispenser. Mahinahong utos ni Clarice habang sinusuri ang checklist
ng operating crew. Nag-angat ng tingin si Marco mula sa pag-aayos ng fries. Di ba yan ang trabaho ng utility? Bakit ako? May emergency si Lani. Hindi siya nakapasok. Kailangan lang natin ng tulungan ngayon. Paliwanag ni Clarice, magaan ang tono. Pilit ang ngiti ni Marco. Aba, general manager ka nga. Marunong ka na rin mag-utos ng labis. Hindi na lamang siya pinatulan ni Clarice, pero naramdaman niyang tensyon, isang simula ng panibagong hamon. Manager Clarice, tawag ni Lisa habang may hawak na tray. Ay customer complaint po. Galit na galit sa burger niya. Kulang daw sa toppings at malamig. Agad na nilapitan ni Clarice ang customer at nagpakumbaba. Pasensya na po. Kami na po ang bahala. Papalitan namin agad ang order niyo. Ngunit habang inaayos, may narinig siyang bulungan mula sa likod ng counter. Hindi kasi marunong magpatakbo. Nagmamaganda lang yan. Ani Marco sa kasamahang, si Trina. Bahagyang tinatakpan ng bibig pero hindi sapat para hindi marinig. Clarice, wika ng district supervisor habang hawak ang isang folder ng reports. May 3 likramong natanggap sa head office tungkol sa branch nyo. Poor service, matagal na release, at kulang sa inventory. Anong nangyayari? Napakorap si Clarice. Sir, inaayos po namin ang sistema. May kaunting delay dahil sa adjustment, pero wala pong intentional na kapabayaan. Si Marco ang nag-submit ng report. Ayon sa kanya, marami kang hindi nababantayan dahil masyado kang hands-off. That's not good. Dagdag ng supervisor, seryosong tono. Parang tinapunan ng malamig na tubig si Clarice. Hands-off? Halos araw-araw nga siyang nasa frontline. Paglabas ng opisina, sinalubong siya ni Marco, nakangiti. Okay ka lang, Clarice? Mukhang pinagalitan ka. Hindi siya sumagot, pinili niyang dumaan, ngunit ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. Pinaglalaroan niya ako. Habang nagpapahinga, napansin ni Clarice ang ilang staff na biglang tumatahimik nang dumaan siya. Baka nga may connection lang talaga siya kay Sir Sebastian. Narinig niyang bulong ni Trina. Lakas ng loob maging manager tapos ganyan. Hindi niya na napigilan, lumabas siya sa lounge. At nagkulong sa opisina, pinilit niyang pigilan ng pagluha. Ngunit sa likod ng kanyang pagod at sakit, buwang kanyang pasya. Hindi siya susuko. Nagbukas ang pintuan ng restaurant habang siya ay nagbibilang ng inventory. Si Sebastian, suot muli ang paboritong cap. Napadaan lang ako. Aniyang ngumiti. Okay ka lang? Hindi siya sumagot agad, tumango lang si Clarice, pero hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Sebastian ang pamumugto ng kanyang mata. May problema ba? Tanong nito, may pag-aalala. Wala sir, normal lang napagod, marami lang akong inaayos. Sabay ngiting pilit ni Clarice, tumango si Sebastian ngunit hindi na nagpumilit pa. Kung kailangan mo ng tulong, you can always call me. Salamat po. Habang lumalalim ang gabi at unti-unting nagsasarang Burger Works, nanatiling nakaupo si Clarice sa kanyang opisina. Sa harap niya, nakalatag ang mga ulat, reklamo at schedule. Sa kanyang puso, may kirot. Hindi lamang sa paninira ni Marco, kundi sa mga staff na dati niyang kaibigan na ngayon tila hindi na naniniwala sa kanya. Pero hindi siya pinanghinalaan. Sa halip, pinangako niya sa sarili. Hindi ako narito para magpabida. Narito ako para gumawa ng tama. Kahit masakit, kahit mag-isa. Isang hapon, habang abala si Clarice sa pag-update ng weekly inventory reports, narinig niya ang ilang staff na nagbubulungan sa break room. Narinig mo ba? Si Clarice raw. May special treatment kay Sebastian. Kaya siya na-promote. Sabi ni Marco na pasimpleng pinaparinig sa iba. Hindi ba't parang too good to be true? Biglang manager tapos madalas pa na bisitahin ni Sir Sebastian? Dagdag pa niya. Tila may ilang nahikayat sa kanyang mga salita pero may ilan din na tahimik lang. Pinipiling huwag pumatol sa intriga. Sa loob ng opisina, ramdam ni Clarice ang kakaibang lamig mula sa ilang miyembro ng team. Napapansin niyang hindi na siya gaanong kinakausap ng iba gaya ng dati. Sa halip na makipagkulitan sa break room, madalas ay may bigla ang katahimikan kapag siya'y dumarating. Sa kabila nito, nanatili siyang professional. Kung may issue kayo, bukas ang opisina ko. Paalala niya sa isang team meeting.
Ang tiwala at respeto ay mahalaga sa trabaho natin. Kung may mga tanong o agam-agam, mas mabuti kung diretsahin natin ang pag-usapan. Ngunit sa bawat hakbang niya ng kabutihan, tila may bayang anino ng paninira na sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Clarice na may mga dokumentong nawawala. May mga sales receipts, ilang daily reports na siya mismo ang gumagawa. Nagsimula rin ang ilang kakaibang pagbabago sa cash register tally, mga discrepancy na hindi niya maalala kung kailan nangyari. Pinagpawisan siya ng malamig. Sinong may access sa mga files na ito? Tanong niya kay Lisa. Yung regular lang po ma'am, ikaw, ako, at si Marco. Sagot ng dalaga habang may halatang kaba sa tono. Tahimik si Clarice. Hindi siya agad nagsalita, ayaw niyang magbintang. Pero may hinala na siyang bumubuo sa kanyang isip. Samantala, isang gabi, habang nagkukumpuni ng system log si Marco sa back office, may kinakausap siyang lalaki sa telepono. Sigurado ka bang hindi nila mahalata? Tanong ng nasa kabilang linya. Hindi nila kayang patunayan, mukha lang matino si Clarice. Pero ilalaglag din siya ng sarili niyang mga record. Kunting tulak na lang, mawawala na siya. Sagot ni Marco, sabay ng mapaninlang na tawa. Hindi alam ni Clarice ang buong plano ni Marco, ngunit nararamdaman niyang may nagbabantang panganib. Sa isang gabi ng pag-uwi, habang nakasandal sa malamig na pader ng kanilang tahanan, napaluha siya. Bakit ganito? Ginawa ko lang naman ang tama. Bulong niya habang tinatanaw ang mga bituin. Ngunit hindi pa siya sumusuko. Hindi ngayon. Hindi matapos ang lahat ng pinagdaanan niya para makarating sa kinalalagyan niya. Sa pusod ng kanyang pagkadismaya, nagsimulang magbuo ng determinasyon, alamin ang totoo, at harapin ang mabulong sa likod. Mainit ang araw ngunit tila mas mainit ang kaba sa dibdib ni Clarice. Nang makita niyang isang estrangherong lalaki na nakasuit na dumating sa Burger Works. Kasama ito ng isa pang babae na may dalang clipboards at mga dokumento. Magandang umaga po. Ako si Detective Martin Alonzo at ito ang kasamaan kong si Agent Reyes mula sa Internal Financial Investigation Division. Pakilala ng lalaki habang iniabot ang ID. May natanggap kaming report tungkol sa mga anomalya sa pinansyal ng branch na ito. Kailangan naming magsagawa ng audit at magsaliksik. Natigilan si Clarice. Anomalya po? May mga pagkakaiba sa records, lalo na ang mga cash drops, supplier receipts, at mga overtime logs. Paliwanag ni Agent Reyes. Ramdam ni Clarice ang bigla ang pag-ikot ng kanyang mundo. Wala siyang ideya na may ganitong usapin sa kanilang branch. Mabilis ang mga pangyayari. Dinala siya sa loob ng opisina kasamang mga investigador. Isa-isang sinuri ang mga financial reports, mga logbook, at system access. Clarice, ikaw may final authorization sa mga expense logs nitong nakaraang 3 linggo, tama? Tanong ni Martin. Opo, pero ako rin po ang taga-update ng mga data galing sa team. Marami pong gumagamit ng terminals. Pero ikaw ang may PIN para sa adjustments. Putol ni Agent Reyes. Kinakabahan si Clarice. Totoo, siya nga. Ngunit imposible. Sinusunod niya ang protocol. Nagbukas sila ng screenshots mula sa CCTV. Isang taong nakitang gumagamit ng terminal. Ngunit malabong footage. Wala pang malinaw na mukha. Pero base sa oras, sa kanyang schedule, si Clarice ang naka-duty. Dumiretso ito sa opisina. Kalmado pero halatang may bumabagabag. Clarice. Malumanay ang kanyang boses. Anong nangyayari? Inilahad ni Clarice ang lahat ng detalye mula sa audit, sa pinupunteriya sa kanya, hanggang sa pagdududa na baka may ibang taong may access sa kanyang terminal. Tahimik si Sebastian, tila nagdadalawang isip. Nais siyang maniwala kay Clarice, lalo na't hindi nawala sa kanyang alaala ang araw na tinulungan nito ang ama. Ngunit bilang franchise owner, kailangang pairalin niya ang tamang proseso. Mahalagang katotohanan, Clarice, pero mahalaga rin ang transparency. Aniya, pilit na pinapanatili ang professionalismo sa gitna ng personal na damdamin. May mga mata sa akin.
head office, investors. Kailangan kong ipakita na patas ako. Nanginginig ang kamay ni Clarice. Sebastian, ako ba'y tinatanggal mo? Huminga ng malalim si Sebastian, tumayo. Hindi to desisyon na gusto kong gawin. Pero kailangan kong ilagay ka muna sa preventive suspension habang tuloy ang investigasyon. Hindi napigilan ni Clarice ang pagpatak ng luha. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, ngunit bakas sa kanyang mukha ang lungkot, sakit, at pagkabigo. Kinuha na si Clarice. Bulong ng isa. Akala ko ba matino siya? Sabi ng isa pa. Sa likod ng lahat ng bulungan ay si Marco, nakangiting patago sa isang sulok. Sa wakas, unti-unti na niyang nakakamit ang plano. Ang tanggalin si Clarice sa puder. Wala siyang masabi sa kanyang ina, ni kay Danny. Ang anak niya may hika. Dumiretso siya sa kwarto. Inilabas ang isang lumang notebook kung saan niya isinulat ang kanyang mga pangarap. Binuklat niya ito. May isang pahina roon na may nakasulat. Maging mabuting tao, kahit masakit, dahil ang kabutihan, kahit minsang tinatalikuran, ay babalik rin. Napapikit siya. Mariing sinarado ang notebook. Hindi pa ito tapos. Bulong niya. Bibigyan mo ako ng 5 araw. Ani Clarice sa telepono. 5 araw lang para mapatunayan kung hindi ako may gawa nito. Kung wala akong maipakita, aalis ako ng tuluyan. Mabilis ang tibok ni Sebastian. Tumango siya sa kabilang linya. Kahit hindi ito nakikita ni Clarice. Sige, 5 araw. Sa oras na iyon, hindi niya alam na ang laban ni Clarice ay magsisimula pa lamang. Maalinsangang gabing iyon. Ngunit nanlamig ang katawan ni Clarice habang pinagmamasdan ang mga spreadsheet, receipts, at surveillance log na inuwi niya para pag-aralan. 6 na oras siyang gising, walang kain, walang pahinga, tanging kape at kagustuhang mapatunayan ng sarili ang kanyang kasama. Ano bang hindi ko nakita? Bulong niya sa sarili habang binabalikan ng lahat ng records branch noong mga linggo bago siya suspindihin. Nasa listahan ang mga resibong, may double entries, mga cash out request na hindi siyang lumagda, at isang delivery log na nagpapakita ng item na hindi naman kailanman dumating sa kusina. Tumigil ang kanyang mata sa isang pangalan, Marco Reyes. Siyang nagsumiti ng ilang supply request pero wala sa listahan ang mga received inventory. At higit sa lahat, may duplicate signatures na tila ginaya ang pirma niya. May pattern, aniya, at hindi lang ito aksidente. Sa halip na magtago sa hiya, humarap si Clarice sa buong staff. Pinatawag niya ang isang emergency team meeting sa labas ng restaurant. Sa ilalim ng malaking payong malapit sa garden area, lahat ay naroon. Mga cook, cashier, utility, at pati na rin si Lisa na bagong hire. Wala si Marco na sinabing may sakit daw. Ngunit malakas ang hinala ni Clarice na sadyang umiwas. Alam kong nagulat kayong lahat sa mga nangyayari. Panimula ni Clarice. Bilang manager, inaamin kong ako ang may responsibilidad sa lahat ng nangyayari sa branch natin. Pero gusto ko ring ipaglaban ang katotohanan. Hindi para lang sa akin, kundi para sa ating lahat. Tahimik ang paligid, tanging lagaslas ng tubig mula sa decorative fountain ang naririnig. May investigasyon na isinasagawa. Patuloy niya. At habang tumatagal, mas lumilinaw na hindi ako may kagagawan ng anomalya. May mga dokumentong peke at pinapalabas na akong gumawa. Pero lalaban ako, hindi lang para sa pangalan ko, kundi para sa kabuuang integridad ng lugar na to. Tumango si Leandro, isang cook. Manager, Clarice, kung kailangan nyo ng tulong, sabihin nyo lang. Hindi ko kayo nakitang lumiban, ni minsan, kahit may sakit pa kayo. Salamat. Sagot ni Clarice na may ngiti sa gitna ng pagod. May dalang mga ebidensya, printed screenshots, photocopy ng mga perma, at report ng isang empleyadong handang magsalita
na nakita raw si Marco na gumagamit ng terminal gamit ang PIN ni Clarice habang nasa storage area ito. Pinakita niyang lahat kay Sebastian. Tahimik ito habang nagbabasa, matagal bago nagsalita. Hindi ko alam kung matutuwa ako o masisindak sa determinasyon mo. Ngumiti si Clarice. Mapait ngunit may halong tapang. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang lugar na to. At kung sa huli, mapatunayan na may pagkukulang ako, tatanggapin ko. Tumango si Sebastian. Bibigyan natin ng due process. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Mainit ang araw nang maisipan ni Marco na isama ang kanyang inang si Aling Tess sa parke. Matagal-tagal na rin kasi itong hindi nakakalabas ng bahay. Simula nang maaksidente 2 taon nang nakakaraan. Matapos bumili ng taho, naupo silang mag-ina sa ilalim ng isang puno habang masinsing nang nagkukwentuhan. Ano na ulit ang pangalan ng manager niya sa Burger Works, anak? Tanong ni Aling Tess habang hinihigop ang mainit na taho. Clarisma, bakit niyo natanong? Sagot ni Marco, sabay subo sa kutsara. Ngunit bago pa makasagot ang ina, napatigil ito at napatitik sa di kalayuang bahagi ng parke. Anak, siya yun. Sabay turo ni Aling Tess sa isang babae na nakaupo, mag-isa sa isang bench, yakap ang kanyang bag at halatang umiiyak. Napalingon si Marco. Si Clarice. Siyang nagdala sa akin sa ospital noon, nung naaksidente ako sa kalsada. Siya yung sumigaw para humingi ng tulong. Hindi ko siya malilimutan. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Nanlaki ang mata ni Marco, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napako sa kinatatayuan. Anong siya? Sigurado ka ba, ma? Anak, hindi ko makakalimutan ang mukha ng taong yun. Siyang tumakbo kahit umuulan, sumisigaw ng tulong. Hindi ako iniwan hanggang dumating ang ambulansya. Tahimik si Marco. Naghalo ang guilt at pagkalito sa kanyang puso sa bawat araw na pinapahirapan niya si Clarice sa trabaho. Hindi niya alam ito palang babae na minsang naging bayani sa buhay ng kanyang ina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumapit. Hindi niya alam kung may karapatan pa siyang humarap. Ngunit sa huli, tumayo siya. Clarice. Napalingon si Clarice, namumugto ang mga mata, halatang galing sa isang mahabang pag-iyak. Marco? Aniya, gulat, at kabang bumalot sa tinig niya. Napasulyap si Marco sa kanyang ina, na bahagyang ngumiti at tumango. Hudyat na siya ang bahala. Pwede ba tayo mag-usap? Mahinang tanong ni Marco. Sandali lang. Tumango si Clarice, bagamat litaw ang pag-aalinlangan. Umupo si Marco sa tabi niya. Ilang sandali silang parehong tahimik. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Bungad ni Marco. Pero kailangan mong malaman. Ako yung nag-fabricate ng mga resibo. Akong gumamit ng terminal account mo. Ako ang dahilan kung bakit ka nasangkot sa investigasyon. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bakit, Marco? Mahina niyang tanong. Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo to? Napayo ko si Marco, bakas ang matinding pagsisisi sa mukha. Insecure ako. Nung na-promote ka, iniisip kong kaya ka lang napili ay dahil sa babae ka at baka ginagamit mo si Sir Sebastian. Pero hindi ko inalam ang buong kwento. At ngayong nalaman ko na ikaw palang nagligtas sa buhay ng ina ko. Clarice, wala akong mukhang iharap sa'yo. Hindi sumagot si Clarice. Huminga lang siya ng malalim. Tinanggap ang bigat ng mga salitang binitawan ni Marco. Ipagpapaalam ko sa HR ang lahat. Patuloy ni Marco. Magbibigay ako ng statement. Aako ako sa lahat ng kasalanan ko. Handa akong managot. Isang formal na pulong ang ginanap sa branch office kasama si Sebastian, HR representative, at si Clarice bilang kinatawan ng branch. Doon, opisyal na inamin ni Marco ang kanyang mga kasalanan at nilagdaan ang confession statement. Tinanggap niya ang desisyon ng kumpanya, termination at pagsasampa ng administrative case. Sa harap ng lahat, humarap siya kay Clarice at muling humingi ng tawad. Clarice, hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero salamat. Hindi lang sa pagligtas sa buhay ng nanay ko,
kundi sa pagpapakita ng tunay na malasakit, kahit pa inaapi ka. Tumango si Clarice, at sa kabila ng lahat, isang banayad ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi ko sinasabing madali akong magpatawad, Marco, pero lahat tayo may pagkakataon para magbago. Gamitin mo ito. Tumango si Marco, at sa kauna-unahang pagkakataon, gumaan ang loob niya. Si Clarice, na minsang itinakwil at pinagdudahan, ngayon ay muling tumayo bilang isang pinunong may dangal. Sa harap ng bagong pag-asa at muling pagbangon, handa na siyang harapin ang susunod na hamon. Umaga. Ang dating tahimik at malamlam na atmosphere ng Burger Works ay unti-unting napapalitan ng masiglang ingay. Tawanan ng mga crew, maaliwalas na musika sa background, at ang mabangong samyo ng bagong lutong burger. Ilang linggo nang lumipas mula nang ibunyag ni Marco ang kanyang ginawa. Sa wakas, si Clarice Navarro ay muling nakabalik sa kanyang pwesto bilang general manager. Ngunit ngayon, mas matatag, mas determinado, at mas mahal ang kanyang mga kasama. Unang hakbang niya, paglilinis ng sistema. Wala nang luma nating kultura ng takot at tahimik na bulungan. Aniya sa isang staff meeting. Mula ngayon, ang bawat isa ay may boses, may karapatan, may dangal. Naglatag siya ng transparency program. Lahat ng resibo, report, at financial logs ay nakasulat sa isang shared dashboard na maaring ma-access ng mga department heads. Nagtatag din siya ng suggestion box na maaring gamitin kahit anonymous para mas mailabas ng mga crew ang kanilang saloobin, mungkahi at hinaing. Pero ang pinaka-pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagbawi ng tiwala ng publiko. Nagpa-install si Clarice ng open kitchen design kung saan kitang-kita ng mga customer ang pagluluto ng kanilang pagkain. Isang simpleng gesture ng transparency na mabilis na minahal ng lahat. Tuwing Biyernes ng hapon, inilunsad niyang Community Fridays, isang open forum saan pwedeng dumalo ang sinuman sa komunidad para magbigay ng feedback. May libreng kape, ilang burger samples, at bukas sa puso't isip mula sa pamunuan. Ang pagbabago ay hindi agad-agad, ngunit ramdam. Dati, iilan lang ang pumapasok sa restaurant. Ngayon, tila araw-araw ay peak hour. Miss Clarice, may dalawang customer po sa labas na gusto kayong makilala. Sabi ni Lisa, ang cashier, isang hapon. Paglabas niya, sinalubong siya ng dalawang taong may hawak ng kamera at mikropono. Miss Clarice Navarro? Pati ng isang reporter mula sa local na TV station. Nabalitaan po namin ang inyong ginawa sa Burger Works. Maari po ba kayong ma-feature sa segment naming Leader of Change? Nagulat si Clarice. Hindi niya inaasahan na maririnig sa labas ng komunidad ang kanilang kwento, ngunit ngumiti siya. Sige po, basta kasama sa segment ang buong team. Tugon niya. Hindi lang ako gumawa nito, sama-sama naming binuo ito. Sa mismong airing ng segment, nakita sa telebisyon ng mga eksena sa bagong Burger Works. Mga crew na masayang nagtatrabaho, customers na nakangiti. At mismong si Clarice habang inaalay ang kanyang oras sa pagsagot ng customer concerns. Trending agad sa social media ang clip. Clarice Navarro, Leader of Change. Isang linggo pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa head office ng Burger Works Philippines. Miss Navarro, ako si Miss Cabrera, head ng HR. Napanood namin ang feature nyo at gusto namin kayong imbitahan upang pamunuan ng bagong ethics department ng kumpanya. Isa itong bagong department na magbabantay sa mga franchising operations para sa tamang kultura at pamumuno. Tahimik si Clarice sa kabilang linya. Malaking oportunidad iyon, malaking sweldo, mas malaking impluwensya. Pero naalala niya ang mga mata ng mga crew, si Lisa, si Mang Ben, ang buong komunidad. Salamat po sa tiwala pero pipiliin ko pong manatili sa branch namin. Marami pa po kaming gustong gawin dito. Naunawaan namin. Pero kung okay sa inyo, maaari po ba kayong manguna sa pilot program para sa ethical leadership na dito mismo sa branch ninyo sisimulan? Napangiti si Clarice. Mas gusto ko po iyan.
Mula sa pagiging waitress na tinanggal dahil sa malasakit sa kapwa, ngayon pinunong ginagalang at tinitingala sa buong komunidad si Clarice Navarro. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang puso. At habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ang mga taong pumapasok sa restaurant, dama niya sa kanyang puso na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Maliwanag ang araw at punong-puno ng dekorasyon ng buong Burger Works. Mga lobo na pula at dilaw, banderetas na nakasabit sa kesame, at malaking tarpaulin na may nakasulat, "Ikalawang taon ng pagbabago, sama-sama sa integridad at malasakit." Habang pinagmamasdan ni Clarice Navarro ang masiglang kapaligiran mula sa loob ng opisina, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Mahirap paniwalaan na 2 taon lang ang lumipas mula nang siya'y mapatalsik dahil lang sa pagtulog sa isang matandang walang pambayad. At ngayon, siya nang dahilan kung bakit ang branch na ito ay kinikilala bilang modelo ng itikal na pumumuno sa buong bansa. Lumabas siya at sinalubong ng malalakas na palakpakan mula sa buong team. "Clarice!" tawag ni Lisa, habang bitbit ang isang maliit na cake na may nakasinding kandila. "Wish ka muna!" Napangiti si Clarice at mihinang pumikit. Para sa patuloy na kabutihan, para sa mga taong patuloy na naniniwala. Pagbukas niya ng mga mata, nagulat siya sa narinig na malakas na anunsyo mula sa labas. "Attention everyone, please welcome our very special guest, the CEO of Burger Works Philippines, Mr. Arturo Velasco." Sabay-sabay silang napatingin sa pinto. Nakatayo doon ang isang lalaking nasa 50s. Maayos ang bihis, may maamong mukha at nakangiti. Kasama niya isang malit na media team na may dalang kamera. Lalapit sana si Clarice ngunit naunahan siya ni Mang Ben, na ngayon ay isa ng regular na customer at halos parte na ng pamilya ng branch. "Miss Clarice, ngayon ko lang talaga nasasabi ng buong salitang thank you. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ako ngayon." Sabi nito habang inabot sa kanya isang maliit na sobre, nakasulat, "Sa kabutihan na hindi napapansin." Napaluha si Clarice, ngunit hindi pa man siya nakakabawi. Lumapit na si CEO Velasco. "Mr. Navarro, ang buong organisasyon ng Burger Works ay utang sa inyo ng isang malaking pagbabago, hindi lang sa sistema, kundi sa puso ng aming negosyo." Inabot nito ang isang maliit na glass trophy. May ukit na, "Clarice Navarro, tagapagtaguyod ng integridad at malasakit. Sa mga panahon ng kabutihan ay bihirang piliin. Ikaw ay nagpakita ng tapang at dahil sa iyo, nagsimula ang panibagong panuntunan ng kumpanya. Simula ngayon, bawat bagong branch ay may Clarice program, isang internal policy para sa ethics, community engagement, at leadership by compassion." Nagpalakpakan ng buong team at halos hindi makapaniwala si Clarice sa naririnig. "May isa pa akong alok, Clarice," dagdag ng CEO. "Nais naming ialok sa iyong posisyon bilang Head of Ethical Practices and Social Impact para sa buong bansa." Tahimik ang lahat, nakatingin sa kanya. Ngunit ngumiti si Clarice at marahang umiling. "Napakalaking karangalan, sir. Pero ang puso ko ay narito pa rin sa branch na ito, sa team na ito, sa komunidad namin." Napatango si Velasco, parang inaasahan na ang sagot niya. "Kaya naman, may isa pa kaming mungkahi. Pumayag ka sanang maging pilot leader ng bagong programa. Habang nananatili ka rito, gamitin mo ang branch na ito bilang modelo ng pagbabago at kapag handa ka, palawakin mo pa ito." Napangiti si Clarice. "Yan po ang sakto sa puso ko." Pagkatapos ng selebrasyon, habang ang media ay kumukuha ng malarawan at video ng staff na masayang nagtatrabaho, tahimik na naupo si Clarice sa isang sulok. Kaharap ang anak niyang, si Danny, ngayon ay malusog. Salamat sa mga libreng benepisyong medikal na sinisimula ni Clarice para sa staff at pamilya nila. "Ma, sobrang proud ako sa iyo," sabi ni Danny habang yakap siya. "Sana balang araw, maging kasing tapang mo rin ako." "Anak, kung matututo kang piliin ang tama kahit mahirap." "Tapang na yun," sagot niya
sabay halik sa noo ni Danny. Mula sa bintana, nakita niya si Leandro na nagtuturo sa bagong trainee. Si Lisa na inaasikaso ang birthday order ng isang bata. At si Mang Ben na nakipagkwentuhan sa mga customer. Isa itong eksenang simple, ngunit puno ng dignidad at malasakit. Sa kanyang puso, alam ni Clarice na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ranggo o sweldo, kundi sa kung ilang buhay ang nabago ng inyong kabutihan. At sa simpleng branch na ito ng Burger Works, nagsimula ang kwento ng isang pamana ng integridad, malasakit at pag-asa. Lumipas ang mga linggo matapos ang anibersaryo ng Burger Works. Bagamat abala si Clarice Navarro sa pagpapatupad ng ethical leadership program sa branch, hindi niya maitanggi na may isang bagay o isang tao na patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Si Sebastian. Simula nang siya muling maibalik sa posisyon, bihira ng kanilang pagkikita. Abala si Sebastian sa paghahak ng franchise operations sa buong rehiyon. Ngunit kahit ganoon, hindi nawawala ang mga palihim na mensahe, mga bulaklak na bigla na lang lumalabas sa opisina, at ang tahimik na suporta na ramdam ni Clarice sa bawat hakbang ng kanyang trabaho. Hanggang sa isang gabi, natagpuan ni Clarice ang sarili na mag-isang naglalakad pa uwi galing sa branch, galing sa isang late-night community forum. Pagdating niya sa harap ng apartment gate, may isang lalaki nakatayo. May hawak na bouquet ng sunflowers at suot ang simpleng polo shirt. Sebastian? Bulong ni Clarice, hindi makapaniwala. Hi, sagot niya, may halong kaba sa tinig. Pwede ba akong makipag-usap? Kahit sandali lang. Tumango si Clarice at pinatuloy ito sa maliit na patio ng kanyang unit. Tahimik silang naupo. Ilang segundo ng katahimikan bago nagsalita si Sebastian. Clarice, I owe you an apology. Panimula niya. Nung una, pinagdudahan kita. Naisip ko, baka may ibang dahilan ng pagtanggap mo sa posisyon. Baka may personal kang motibo. At sa loob ng maikling panahon, pinagdudahan ko rin ang sarili ko. Kung kaya ko bang tanggapin na mas magaling ka kaysa sa akin sa maraming bagay. Napatingin si Clarice, tahimik lang. Pinipigil ang damdaming matagal ng kinikimkim. Narita ako kung paano ka nagtatrabaho. Kung paano inangat mong lahat ng tao sa paligid mo. Kung paano mo pinili ang tama kahit ang kapalit ay kawalan ng trabaho. Ng seguridad. At kahit ako ay may hawak ng titulo bilang may-ari. Ikaw ang tunay na pinuno. Sa totoo lang, ikaw ang nagligtas sa kumpanya ko. Binitawan ni Clarice ang isang mahinang ngiti. Hindi ko ginawa yun para mapansin mo. I know, sagot ni Sebastian. Kaya lalo akong humanga. Nagtamang kanilang mga mata sa gabing iyon. Parang huminto ang lahat ng ingay sa paligid. I came here because I don't want to keep hiding how I feel. Dagdag ni Sebastian. Clarice, mahal kita. Hindi dahil sa ginawa mo sa branch. Hindi dahil pinahanga mo ako. Mahal kita dahil sa kabuuan mong pagkatao. Sa tapang mo. Sa puso mo. Sa kung paano mo ipaalala sa mga tao na kahit sa simpleng burger joint, pwedeng may dignidad. Natulala si Clarice. Hindi niya inakalang maririnig niya ito mula kay Sebastian. Hindi madali ito para sa akin. Mahinang tugon niya. Ayokong isipin ng iba na umangat ako dahil may relasyon tayo. And to be honest, takot ako masaktan. Lumapit si Sebastian, dahan-dahang kinuha ang kanyang kamay. Hindi kita pipiliting, Clarice, pero gusto kong malaman mo. I'm all in, kung handa ka. Narito ako, hindi lang bilang partner sa trabaho, kundi bilang partner sa buhay. Tumigil siya saglit. May kinuha sa kanyang bulsa, isang maliit na velvet box. Dito na napanganga si Clarice. Clarice Navarro, sabi ni Sebastian habang lumuluhod sa harap niya. Alam kong hindi ito ang typical na simula ng love story, pero gusto kong tayong magtuloy. Will you marry me? Napatulo ang luha ni Clarice, ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Yes, bulong niya. Oo, Sebastian, oo. Ilang buwan nang makalipas,
Idinaos ang simpleng garden wedding sa likod ng Burger Works branch, kung saan nagsimula ang lahat, kasama ang buong staff, ang komunidad, si Mang Ben, si Lisa, Marco, na ngayon ay isa ng masipag na assistant manager, at ang mga regular na customer. Ang aisle ay pinuno ng sunflower petals. Sa dulo nito, naghihintay si Sebastian, nakaitim na suit, habang si Clarissa ay nakasimpleng ngunit eleganteng puting damit. May makalumang lace at ngiti sa kanyang mukha na walang pantay. Habang binibigkas ng pare ang mga panata, tumingin si Clarissa paligid. Lahat ng taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay, lahat ng dumaan sa harap, sakripisyo, at pagbabagong pinili niya. Sa puso niya, alam niyang tamang lahat ng desisyong ginawa niya. Sa bawat I do, at sa bawat palakpakan ng mga tao, isang bagay lang ang malinaw. Ang kabutihan, kahit maliit, ay kayang baguhin ang mundo. At sa burger joint na minsang naging saksi ng kanyang pagkakatanggal, isang bagong simula ang isinulat, isang kwento ng pag-ibig, malasakit, at walang hanggang pag-asa. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.